Nauna nang gumalaw mga idol ang Memphis Grizzlies at nangyari ngayong araw ang pinakamalaking trade so far ngayong season. Kabahan na si Ja Morant sa mga susunod na mangyayari bago ang deadline. Bigla namang lumakas ang front court ng Boston Celtics, nakuha nila si Vucevic at may big development sa Golden State Warriors. Oras na para mag-move on kay Draymond Green. Pag-usapan muna natin na ang pag-request ng trade ni James Harden paalis ng LA Clippers. Hindi inasahan ni Kawhi Leonard ang pag-request ng trade ni James Harden at na-surprise siya sa lumabas na balita. Yeah, of course. That's a surprise. I was playing, so yeah, surprise. Respect his decision or whoever decision it is, and that's it. I mean, he's still gonna be my boy, and trust the front office. So. Muli na namang nag-circulate yung pag-rant ng Mavs commentator tungkol dito kay James Harden dahil lahat ng sinabi niya tungkol kay James Harden is sapul na sapul si The Beard. Hey James, you're the problem. If this doesn't work this year in this system with this team, then you're going to go and point fingers at everybody else, and you're going to go back home and you're going to start swiping right for another team, and there's not going to be anybody left. Because James, you're not the Beard, you're not the system, you're the problem. 2023 pa ang pahayag na to ni Brian Damaris and he's still 100% right tungkol kay James Harden. Ang nangyaring trade sa pagitan mga idol ng Kings at ng Cavs kung saan na-involve itong si DeAndre Hunter at nakuha naman ng Cleveland si Dennis Schroeder ay paghahanda na pala ng Cavs para ma-acquire si James Harden. Well, wala pang formal na trade tungkol dito kay James at kay Darius Garland lumalabas na parang binitawan lang ng Cavs si DeAndre Hunter para magkaroon ng sapat na cap space itong Cleveland para ma-acquire naman si James Harden. This does make sense dahil sa sahod ng $23.3 million si DeAndre Hunter for this season. Napakalaking kontrata yan at laking luwag sa salary cap ng kupunan. Kung nagtataka kayo kung bakit nangyayari to kay James Harden ngayon, merong no trade clause ang 2018 League MVP sa Clippers. Siya ang may kontrol sa kanyang kontrata at kahit anong gawin ng LA Clippers masusunod si The Beard kung ano ang gusto niyang mangyari. Whether he stays or not, walang magagawa doon ng LA Clippers. Balita pa rin sa Cleveland Cavaliers, meron daw namumuong discussion sa pagitan ng Mavericks at Cavs tungkol naman sa pag-trade kay Anthony Davis. Ayon yan si ESPN. Imagine kung mangyari lahat ng to mga idol, mapunta si AD sa Cavs, ganun din si James Harden, tapos mag-decide pa si LeBron na tapusin ang kanyang career sa Cleveland. Stuck sigurado ang lineup ng Cavs. Ready na rin naman mag-move on ng Lakers dito kay LBJ. Meron ding nangyaring multi-team trade ngayong araw. Involve ang Bulls, Pistons at ang Minnesota Timberwolves. Binitawan na ng Detroit Pistons ang kanilang 5th overall pick noong 2022 Jaden Ivey at mapupunta siya sa Chicago Bulls. Ito yung full trade details mga idol. Makukuha ng Bulls si Jaden Ivey at Mike Conley. Makukuha naman ng Detroit Pistons si Kevin Huerter, Dario Saric at 2026 first round swap mula sa Minnesota. Nakagawa ng significant tax savings mga idol ng Minnesota Timberwolves ayon kay Shams Charania at space sa kanilang roster dahil susubukan ng Minnesota Timberwolves na makuha si Giannis bago ang deadline. Trinade na rin ng Chicago Bulls ngayong araw mga idol si Nikola Vucevic at ang kanilang second round pick papuntang Boston Celtics kapalit ni Anthony Simons and a second round pick din. Lumakas bigla ang front court ng Boston Celtics habang dumami naman ang mga guards ng Chicago. Perfect fit itong si Nikola Vucevic mga idol sa Boston Celtics dahil isa siyang stretch big man. Pareho ni Al Horford at ni Kristaps Porzingis na nakatulong sa kanila para magkampiyon. Ito naman ang pinakamalaking trade na nangyari ngayong araw mga idol, less than 48 hours bago ang deadline. Former Defensive Player of the Year Jaren Jackson Jr. to Utah Jazz. Naging biglaan yung trade na to mga idol dahil hindi na tinanggihan pa ng Memphis Grizzlies ang ini-offer ng Utah Jazz kapalit na Triple J. Binigay ng Utah Jazz papunta sa Grizzlies si Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, George Niang at etong mabigat 3 future first round picks. Kasama ni Jaren Jackson Jr. na nai-trade si John Conchar, Jock Landale at Vince Williams Jr.
12 future first round picks na for the next 7 years ang hawak ng Memphis Grizzlies. Napakadami niyan mga idol at madadagdagan pa yan kung eto ang susunod na mangyayari. Ja Morant is not safe. Ayon mismo kay Brett Siegel, isusunod na si Ja Morant mga idol. Expect more first round picks for the Memphis Grizzlies dahil eto yung gusto nilang mangyari, ang mag-build ng kupunan sa mga young core nila. Si Ja Morant na lang din ang natitira mga idol sa 2022 Grizzlies core kung saan nandyan pa si Dillon Brooks at si Desmond Bane. Kakabahan talaga si Ja Morant sa mga mangyayari mga idol dahil noong mga nakaraang linggo lamang sinabi nga niya sa media na ayaw niyang magpa-trade at loyal siya sa Memphis. Lupit din ang GM nitong Memphis Grizzlies. Dinaig pa ni Jaren Jackson at Desmond Bane na ang nakuha nilang first round picks kumpara sa nangyaring trade kay Luka at Trae Young. Tungkol naman kay Giannis Antetokounmpo mga idol, sinusubukan di umano ni Damian Lillard na i-recruit si Greek Freak papunta sa Portland Trail Blazers para sa kanilang reunion. Dumagdag lang ang Trail Blazers sa mga kupang nagkakainteresado kay Giannis Antetokounmpo. Napakarami na ng kupunan mga idol na nag-aagawan sa two-time NBA MVP. And currently, ang Miami Heat ang may pinakamataas na odds na makakakuha kay Giannis Antetokounmpo. Sumunod lamang ang Golden State Warriors. Sa mga trades ngayon, lalo na sa nangyari kay Jaren Jackson kung saan maraming first round picks ang nakuha ng Memphis Grizzlies, mukhang deserve din ng Milwaukee Bucks na mag-request ng napakaraming picks at this point. Sa kabila ng mga nangyayaring trade na to mga idol, wala pa ring galaw so far ang Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Naunahan ng LA kay Jaren Jackson Jr. Wala pa ring rumors tungkol kay Dalton Connect kung saan mapupunta si Dalton, habang si Jonathan Kuminga naman wala pa din balita kung ano ang plano sa kanya ng Warriors. Merong may napapabalita mga idol sa Golden State tungkol dito kay Draymond Green. Ayon pa rin sa ESPN, open na ang Golden State na i-trade si Draymond. Huwag si Stephen Curry ang the last man standing sa dinastiyang nakapagbigay ng 4 na kampyonato sa Golden State. Ito kasi ang problema ng Dub Nation kung gusto nilang makuha si Giannis Antetokounmpo. Meron silang dalawang options mga idol. Una, i-trade si Jimmy, Jonathan Kuminga at future first round picks ng Golden State kapalit ni Giannis. O kaya naman Draymond, Jonathan Kuminga at first round picks ng Warriors. Either way, isa kay Jimmy at Draymond Green ang kailangang i-give up ng Golden State para ma-acquire si Giannis Antetokounmpo dahil yan sa salary matching purposes. $25.8 million kasi ang sasahurin ni Draymond Green ngayong season, habang si Giannis Antetokounmpo $54 million kung pagsasamahin ang kontrata nila ni Jonathan Kuminga. Swak na swak mga idol kay Giannis. Match din naman ang salary ni Butler kay Giannis with $54 million pero matanda na si Jimmy, at ang request naman ng Milwaukee Bucks ay kailangang may kasamang young star na ipapalit. Doon papasok ngayon si Jonathan Kuminga. Problema naman ng Bucks yun dahil lalaki yung payroll nila at hindi pa maglalaro si Jimmy dahil injured.